Ilang araw na nga lang at magaganap na ang ikasiyam na laban ng Mansalay na gaganapin sa bayan ng Roxas sa baluarte ni Dre Sanchez. Magmula nga nang mapanood ng koponan ng Roxas ang ginawang paglampaso ng Mansalay sa team ng Socorro na isa sa tumalo sa kanila, ay mas pinagbuti nga ng mga ito ang pagsasanay at paghahanda. Si Calvin at Jasper nga ay hindi makapaniwala sa ilang araw ng ginagawa ng kanilang team captain. Hindi na nila nakikitang paisi-isi ito. Makailang beses na nga nilang nakikitang nagsasana ito ng shooting sa labas ng 3 line at sa mid-range area. May mga oras nga rin na tumatakbo lang ito ng paulit-ulit sa loob ng court. Ginagawa na rin naman nga raw ito ni Dre magmula nang magsimula ang OMPL noong isang taon, pero mukhang mas tumindi raw ngayon. Hindi nga raw sila kinakausap nito tungkol sa mga pag-happy-happy na ginagawa pa nila noong mga nakaraang linggo. Napaseryoso na nga lang si Soriano at kinuha ang bolang malapit sa kanya. Papaalis na nga sana sila sa Roxas Gymnasium dahil nag-alisa na ang kanilang mga kasamahan, kaso parang hindi raw yata niya kayang iwanan si Dre sa ganitong pagkakataon. Kahit pa nga maraming nagsasabing masama ang ugali nito at kahit papangit ang tingin ng marami sa kanilang team captain, ay hindi nito maiaalis na kaibigan din nila ito. Bukod pa sa pagiging kasamahan sa team ng Roxas, kasama sila sa mga kalokohan nito, kasama rin sa mga gawaing hindi maganda sa iba, pero ano man ang mangyari, silang tatlo ay hindi naghihiwalay sa kahit anong koponan. Sila na palaging minamaliit noong sila ay hindi pa magaling sa basketball, ay naging magkakasama hanggang sa maging humahusay rito sa South. Ang tattoo nilang dragon at umaapoy na bola sa kanilang katawan, ito ang simbolo na silang tatlo ay mananatiling magkakasangga, lalo na kapag tungkol na ito sa paglalaro ng basketball. Oh, hindi pa kayo umuwing dalawa? Umuwi na mga kasamahan ninyo. Seryosong wika ni Dre na pinakawalan nga ang bola sa kanyang palad. Hinalit nga nito ang basket at nakita niya ang seryosong mga mata ng dalawa sa kanya. May problema ba kayo? Busy ako. Tsaka na tayo mag-happy-happy kapag nakapasok na ulit tayo sa Final Four. Mansalay na ang kalaban natin sa isang araw, kaya hindi ako pwedeng matalo ni Mendez. Sabi nga ni Dre, seryosong seryoso ang mga mata na tinakbo ang bolang nasa ilalim ng basket. Pagkadampot nga niya nito, ay siya namang pagtakbo niya palayo sa ring. Nagkatingin na nga lang sina Jasper at Calvin nang marinig iyon. Napangiti sila ng marahan at naghanap na rin ng bola. Sasamahan daw nila si Dre na mag-practice hanggang sa Manawa raw ito ngayong araw. Magpa-practice din kaming dalawa. Hindi pwedeng matalo tayo ng Mansalay. Kaya rin natin ang ginagawa nila, hindi ba Dre? Seryosong winika nga ni Jasper at nang pakawalan ni Sanchez ang bola ay napatingin siya rito. Kaya natin. Sambit ni Dre at kasabay nito ay ang paghalit ng bola sa basket dahil sa pagpasok nito. Isang araw nga bago ang laro ng dalawang team, sa Mansalay Complex ay makikita nga roon ang team ng Black Knights na kakarating lang. Kinahaponan ito ng Biyernes at habang naglalakad si Ricky ay parang may kung ano siyang nararamdaman sa kanyang sarili. Parang nilalamig siya at medyo napaisip siya sa posibilidad na baka may lagnat na siya na hindi lang niya matanggap dahil may laro sila bukas. Si Sir Tuason ay kakatapos lang ng paggaling nito, habang si Andrew ay baka raw sa isang linggo pa makalaro dahil pumaganang bahagya ang baywang nito dahil sa pangit na bagsak nito noong laban nila sa Socorro. Nakabalik na nga rin uli si Gerald at ito pala ay lumuwas papunta sa Cavite dahil na-ospital ang kapatid nitong babae na pinag-aaral niya roon. Dinalaw niya ito bilang kanyang kuya. Pagdating nga ni Ricky sa harapan ng kanilang coach ay sineryosohan siya nito ng tingin. Umupo nga sila dahil kakausapin daw muna sila ng kanilang coach. Hindi pa rin makakalaro si Andrew at si Carlo ay baka limited minutes lang. Si Dwayne ay magaling na pero kinausap ako ng kanyang nanay na baka pwedeng huwag na raw muna itong pumunta sa game natin bukas.
Napaseryoso na nga lang si Ricky nang marinig yun. Mas lalo raw niyang kailangan maglaro kahit masama ang pakiramdam. Hindi na lang daw niya ito ipapaalam sa kanyang mga kasama. Gusto rin kasi niyang maglaro dahil isa sa malalakas na team na naman daw ang makakalaban nila, sina Dre Sanchez. Bigla niya tuloy na alala ang nangyari noong All-Star. Iyong mga sandali na gumanda ang tandem nilang dalawa, lalo na nga iyong play nila na kung saan ay dinakdakan ni Sanchez si Mover Flores. Malakas ang kutob kong hindi magpapatalo bukas sina Dre, lalo pat napanood nila kung paano namin natalo ang Socorro kahit kulang kami sa lineup. Sabi na nga lang ni Ricky sa kanyang sarili. Napatingin nga rin siya sandali sa kanilang team captain na si Gerald at pansin niyang parang ang lalim daw ng iniisip nito. Pakiramdam nga niya ay wala rito ang isip nito. Hindi pa nga rin nila ito nakukumusta kung ano ang lagay ng babaeng kapatid nito. Parang hindi rin okay si Gerald. Dagdag na nga lang ni Ricky sa kanyang isip. Pakiramdam niya ay ang magiging lineup pa rin nila ay kagaya noong sa Socorro. Si Soriano, si Sanchez at si Roser ang kailangang mapigilan ng Mansalay sa opensa at ang tatlong ito ay may depensa ring tinataglay. Higit na mas magaling nga rin daw dumepensa ang team ng Rojas kung ikukumpara sa Socorro. Nagkataon lang na nagpabaya ang Sharks noong natalo sila ng Breakers. Pagkatapos ng ilang mga bagay na sinabi ni Coach Cervantes ay pinaglaro na niya ang kanyang team. Napatingin nga rin siya kay Gerald at napansin niyang parang may malalim itong iniisip. Nang sila na nga lang ang matira sa tabi ay dito na niya ito kinumusta. Medyo hindi okay coach. Na-dengue ang kapatid ko sa Cavite coach. Parang gusto ko nga uling bumalik, kaso naisip ko na Rojas ang makakalaban natin bukas. Sorry coach if parang wala ako sa sarili kanina, sagot ni Gerald. At tumango naman si Coach Cervantes nang marinig iyon. Unahin mo ang kapatid mo. If kailangan mong lumuwas uli, do it. Ayaw ko namang maglaro ka na hindi 100% ready. Baka ayan pa ang ikatalo natin bukas, sabi nga ni Coach Isaiah na ikinatuwa naman ni Gerald. Salamat coach, pero maglalaro po ako bukas. Nakangiti na ngang wika ni Gerald at si Isaiah naman ay napatapik na lang sa balikat nito. Kinabukasan, araw ng Sabado. Alas 7:30 pa lang ay bumiyahe na ang team ng Mansalay papunta sa Rojas. 2 van ang sasakyan ng team at may ilang bus din silang kasabay na may lamang pasaherong taga Mansalay. Makikita nga si Ricky sa unahan, sa tabi ng driver na nakasandal ang likod sa kanyang kinauupuan. Nilalamig siya sa aircon na nakabukas sa loob ng van. Hindi nga niya ipinaalam sa kanyang mga kasama na siya ay may lagnat. Pagising nga niya kaninang umaga ay ginaw na ginaw siya. Hindi nga niya nagawa ang kanyang morning routine pero uminom naman daw siya ng gamot. Masakit din nga ang ulo niya ng oras na iyon pero para sa kanya ay kaya naman daw niyang maglaro. Dumating na nga sila sa Rojas Gymnasium at makikita na kaagad sa parking area ng lugar ang dami ng mga sasakyan. Habang naglalakad nga si Ricky ay napansin niyang napapatingin sa kanya ang mga ilang pumapasok sa loob ng venue. Sina Gerald nga ay napaseryoso na lang nang may lumapit kay Ricky na isang grupo ng mga lalaki na naka-gray, Rojas color. Nagpa-picture ang mga ito kay Mendez. Hanep, famous na nga talaga si Ricky. Nasabi na nga lang ni Remiel at napangiti naman si Gerald. Tama lang na maging sikat siya. Mahinang wika ni Gerald at pinasok na nga nila ang Rojas Gymnasium na kung saan ay sinalubong sila ng maingay na crowd ng mga taga rito. Napatingin nga rin siya sa loob ng court at narito na rin ang team ng Rojas na nagsisimula ng mag-warm up. Pinagtinginan nga ang team ng Mansalay na nagpunta na sila sa bench nila. Nakakarinig nga rin sila ng boo sa kanilang pagdaan sa gilid at normal na senaryo ito kapag nasa baluarte ng kalaban. Nag-warm up na rin ang team ng Mansalay. Nang magsimula ito ay napatingin nga sandali si Coach Cervantes kay Ricky na parang may napapansin siya kanina pa habang sila ay papasok dito.
Papunta na nga si Ricky sa side nila para mag-warm up nang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Coach Cervantes ito na seryosong nakatingin sa kanya. Bakit po? Tanong agad ni Ricky na napalunok nang bumigla ng galawang isang kamay ni Isaiah papunta sa kanyang noo. Walang hiya ka, may lagnat ka. Bulalas ni Isaiah at si Ricky ay napangiti na lang ng pilit dahil doon. Kaya ko naman, coach. Natatawang wika ni Ricky kaso hinila siya ni Isaiah at pinaupo. Makikita sa mukha nito na parang hindi ito natuwa. Hindi ka maglalaro. Po, hindi pwede, coach. Kulang tayo sa players. Rojas ang kalaban natin. Bulalas ni Ricky. Sina Gerald nga na nagsisimula ng mag-warm up ay napatingin din sa kanilang bench at napaisip siya kung ano raw kaya ang nangyayari roon. Ako ang masusunod, Ricky. Ako ang coach mo. Wala pa tayong talo kaya okay lang na matalo tayo ng isa. Sabi pa nga ni Coach Cervantes na hindi na pinakinggan ang mga sinabi ni Ricky. Si Mendez nga ay napakuyom na lang ng kamao. Kung may mangyari sa iyong hindi maganda sa laro, ano na lang ang mararamdaman ng anak ko? Mag-aalala sa iyo yun. Kaya huwag matigas ang ulo, Ricky. Sabi pa nga ni Coach Isaiah na napailing na lang sa ginawa ng binata. Hindi rin ba niya alam na nilalagnat ka? Tumango naman si Ricky. Hindi niya ito sinabi kay Andrea dahil pipigilan daw siyang maglaro nito. Pero nangyari na nga dahil nalaman ng tatay nito ang kanyang kalagayan. Nang pumila na nga sa gitna ang mga players ay napaseryoso ang marami dahil si Mendez ay nakaupo pa rin sa bench at hindi sumama sa mga ito. Sina Gerald nga ay napasulyap na lang doon at napatingin sa kanilang Coach Cervantes na seryosong pinagmamasdan ang mga players ng kalaban. Matapos ang kamayan sa gitna ay nagsibalikan na rin ang mga players sa kani-kanilang bench. Si Dre nga ay napaseryoso rin at napatanong kung bakit nasa bench si Mendez. Naisa na niyang itanong ito kay Coach Cervantes kaso inunahan siya ng kaba dahil nakaka-intimidate daw ang tingin nito. Alam din niya kung sino ito at mas nakadagdag iyon sa kaunting takot na naramdaman niya rito. Sinabi nga rin ni Isaiah ang starting 5 nila at napaseryoso si Gerald nang sabihin nito na si Lorenzo ang magiging starting point guard ng kanilang team. Naitanong nga niya kung may problema ba raw si Ricky. May lagnat si Ricky. Hindi ko siya paglalaruin. Masyadong matigas ang ulo. Dapat nagsabi ka agad para hindi na nakasama sa pagbiyahe. Pagsisiwalat nga ni Coach at napatingin na nga lang sila kay Ricky na napapangiti na lang ng pilit sa dulo. Uso nga ang sakit ngayon. Sabi nga ni Carlo Tuason na napahaplo sa kanyang leeg para pakiramdaman kung mainit pa siya. Medyo umuulan din kasi ang pagpasok ng January, nasasamahan ng pag-init sa tanghali. Napaseryoso na nga lang ang crowd at ang team ng Rojas sa pagpasok ng starting 5 ng Mansalay. Bakit wala si Mendez? Ito agad ang tanong ni Dre sa isip na napatingin agad kay Gerald. Nasaan si Mendez? Natatakot na ba? Bulalas nga ni Sanchez at tiningnan naman siya ng malamig ni Gerald. Nilalagnat. Sagot ni Gerald na nagpaseryoso na kay Dre. So, talo na pala kayo ngayon. Napangisi naman si Gerald nang marinig iyon mula kay Dre. Hindi na ito tulad ng dati. Huwag kang masyadong sigurado, Dre. Sagot naman ni Valdez at makikita na nga ang pagpunta ng dalawang sentro sa gitna. Makikita nga rin ng referee na dala na ang bola. Dito na nga rin nagsimulang mag-ingay ang crowd dahil ang laban ay magsisimula na. Sa bench naman ay makikita si Ricky na seryoso lang na nakatingin sa loob ng court. Pasimple nga rin siyang pinagmasdan ni Coach Cervantes ng sandaling iyon. Rojas Sharks 7-2. Jasper Soriano number 30, 6'1" point guard. Dre Michael Sanchez number 6, 6'4" shooting guard. Calvin Roser number 25, 6'7" small forward. Miko Joaquin number 32, 6'8" power forward. Jay Charisma number 12, 6'11" center.
Mansalay Black Knights 9-0. Remiel Lorenzo number 12, 6'2", point guard. Ray De La Rosa number 30, 6'1", shooting guard. Gerald Valdez number 23, 6'3", small forward. Arjon Balbuena number 17, 6'7", power forward. Marlon Magbuo number 6, 6'9", center. Malaking kawalan sa amin si Mendez, pero hindi na rin naman basta-basta ang mga kasamahan niya. Nasa line up pa rin si Gerald at si Marlon. Sabi na nga lang sa sarili ni Coach Cervantes, ang referee nga ay naglakad na sa gitna na dala ang bola. Makikita nga ang nagkatinginan pa sina Karisma at Magbuo. Hindi na ito ang Magbuo na natatalo ko dati. Malaki na ang pinagbago ng isang ito. Sabi nga ng sentro ng Rojas sa kanyang sarili na naghanda na sa pagtalon. Nagkatinginan nga rin muna ang big three ng Rojas. Wala raw si Mendez. At kahit gusto nilang makalaban ito ay hindi raw sila ang masusunod. Ang tangi nilang naisip ay isa itong malaking oportunidad upang bigyan ng unang talo ang Mansalay. Sumilbato na nga ang referee. Dito na nga nito itinalang pataas ang bola. Kumawala na nga ang malakas na cheer ng mga taga-Rojas nang si Karisma ang nanalo sa jump ball. Nasambot nga rin agad ito ni Soriano na maingat na ibinaba ang bola habang binabantayan ni Lorenzo. Maya-maya pa ay bumigla nga ng atake si Soriano at ang kanyang defender ay napaseryoso na lang nang bumangga siya sa screen ni Roser. Nagkapalitan ng posisyon ang mga defenders nila at mabilis ngang itinaas ni Calvin ang kanyang kamay para hingiin ang bola. Siya raw ang may height advantage sa matchup na ikinangiti naman ni Soriano na ibinato rito ang bola. Napahanda naman kaagad si Lorenzo, pero bago nga sambutin ni Roser ang bola ay may isang nakaitim ang biglang tumalon at nagawang i-intercept ang pasa ni Soriano. Si Gerald Valdez ito na ikinacheer kaagad ng mga taga-Mansalay. Hinabol nga ni Valdez ang bola at pagkahawak niya rito ay napaseryoso siya nang humadlang kaagad sa kanya si Sanchez. Nagkatinginan ang mga mata nila at dito na nga pinatalbog ni Valdez ang bola. Pinapunta niya ito sa kanyang kaliwa at sa pagsabay ni Sanchez ay dito na siya bumago ng direksyon. Isang sidestep papunta sa kanan ang kanyang ginawa at ang mga taga-Rojas ay napaseryoso nang magawang malampasan ni Valdez ang kanilang ace player. Iniisip mo bang magaling ka na sa ginawa mo? Sabi naman ni Dre na biglang maliksing kumilos at mula sa likuran ay nagawa niyang matamaan ng kamay ang bolang pinapatalbog ni Valdez. Napaseryoso si Gerald at alam na rin naman niyang pwedeng mangyari ito. Isa si Dre sa mga best one-on-one defenders sa OMPL. Mabilis niyang hinabol ang tumapo na bola kaso lumitaw bigla si Jasper Soriano at binawi ang possession na kinasigaw ng mga manonood. Napangiti pa nga ito nang lumapit si Valdez. Isang bounce pass nga papunta sa kanilang team captain ang kanyang ginawa at napangiti na nga si Sanchez dito nang isang mabilis na pagbalik sa kanilang side ang kanyang ipinamalas. Pagdating niya sa 3-point territory ay dito na nga siya huminto at tumalon. Siya rin namang pagbitaw ni Lorenzo na nakatalo na para siya ay pigilan, subalit napaseryoso si Remiel. Fake lang, sambit niya at si Dre ay humakbang at pinatalbog ang bola. Sumugod siya sa ilalim ng basket na mabilis namang nirespondihan ni Magbuo. Tingnan natin ngayon Magbuo kung mapipigilan mo ako. Sambit nga ni Dre na tumalo na papunta sa basket. Si Marlo naman ay sinabayan ito at tila naging pader siya kaso lumampas sa kanyang tabi ang katawan ni Dre at isang reverse layup ang pinakawalan nito na nagpakuyom sa mga manonood nang ito ay pumasok. 2-0 at mukhang mainit ang team ng Rojas lalo na nang simulan nila ang momentum ng laban sa unang quarter sa score na 30-20. 5 puntos mula kay Roser, 7 mula kay Soriano at 8 naman mula kay Dre Sanchez. 7 puntos naman ang ginawa ni Valdez
at 7 rin ang kay Magbuo, kaso hindi ito sapat upang makadikit sa skor ng Rojas na kailangang mabigyan ng solusyon ni Coach Cervantes sa pagbalik ng mga ito sa kanilang bench. Gusto kong maglaro kahit may lagnat, sigaw naman sa isip ni Mendez na napatingin pa sa kanilang coach. Kung nagustuhan mo ang ating chapter na ito, i-click mo ang like button. At kung hindi ka pa subscriber ng ating channel, i-click mo lang ang subscribe button para maging updated ka sa mga susunod nating kwento at update kay Ricky Mendez. Maraming salamat.